Ano man ang kasalanan ko, na ginawa ko man ang lahat sa panahon ko para may konting katahimikan at mapayapa ang buhay ng Pilipino. Marami akong ginawa na hindi nagustuhan ng iba. O maybe lahat. But I did it for my country. So, you will just have to kill me. Kung hindi ako papayag, kung kakampi ka dyan sa mga puti. Kami ngayon ni Dr. Agnes, sisiguraduhin lang namin na maayos po ang kalusugan. Manila, sir. By virtue of the warrant of arrest issued by the ICC for crimes against humanity. So you have the right to remain silent. Answer, sir. Sir, ganito. Ito na sinasabi ko, sir, na we can do this the hard way. We can do this easy. Waiting Sir, for sir, I'm just- I'm her daughter. Just 29. Bakit yun? Very, we will go for That's precisely the point I'm saying. Please lang, bawal hawakan. Attorney, Bawal hawakan. Tumayo ka na lang. Bawal The right to hawakan. counsel is something that has to be observed and respected. Huwag kayong umawak. Kaya na kayong pakialam sa mga yan. Bawal mo ano yung lawyer. Bawal mo ano yung lawyer. Bawal. huwag na tayo Huwag mo hawakan yung lawyer. Huwag mo hawakan. 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 Time lang eh. Time. Huwag hawakan yung nanay mo. Akin na yung anak ko. Akin na yung anak ko. Akin na. Halika dito na. Halika dito na. Akin na yun. Gawin na. Sir, Ha? ayun. Luwag na konti. Ano yung babae yan, ha? Decide ako kung dadating ba ang mga anak ko at hindi niyo pinapasok. Papasukin mo na lang yung anak. Maawa ka na lang para lang makapag- Kasi yung anak Matapos ito dyan. Hindi matatapos ito, sir, pag hindi kayo sumunod. You have the right to remain silent. Everything you say can and will be used against you in the court of law. You have the right for an attorney. If you can afford an attorney will be according to you. Do you understand this right? Yes, sir. You are under arrest for obstruction of justice, 1829, sir. Let's go. Okay. Posas, please. Posas. Posas. Wala tayong magawa eh kung susunod sila sa yung Philippine National Police, kung susunod sila sa illegal na mga orders, wala tayong magagawa. Yun yung desisyon ng Philippine National Police mag-implement sila ng illegal orders.
Father's Day in Philippine history. Kayo na po ang humusga. Pilipino dapat ang humusga. Nakakalungkot. At this age, 80 years old, dinala pa ang bayan. Please, pray for his safety and health. Gamit niya, lubukang sa sasabog na ito. Katong naapektuhan na ito, huwag na ko yun, maunang karoon ng bawas na yun. Ang wala yan, narin sa Sabihin mo sa kanila, relax lang, may hangganan ng lahat. There will be a day of reckoning for all. Biggest looting of taxpayers' money happened under his administration. That's the legacy that he will leave us and we will never forget. Matagal na tayong niloloko nitong BBM administration nito, pati military natin, hindi na natin maasahan. Pero mo sabihan tayo ni Browner, whose I think family is also from Negros, na ready na sila in case i-attack ng China ang Taiwan. Ready siya magpadala ng mga Pilipino doon. Ginoo ko. So may labot na to sa Taiwan, Bing. Ipadala man mo dito ang mga igsoon. Ikaw ra dito, General Browner. Tingnan mo kung ano, kapulpul ng BBM. Mag-accept siya ng EDCA. Mag-accept siya ng Japanese troops dito. Walang kapalit. Ang tariff reduction niya kay Trump, pahay. Kadako-dako, gid sang 1% lang gid. Ang giminus ni Trump, yan iadto pag siya dito. Yang Indonesia ni tawag naman. Indonesia's oil. Malaysia's oil. That's the difference. Yan nga ba ang sinasabi nun? Pro-China si Digong. In the end, Digong is right. Attorney, I would just like to ask if, do you categorically say that the trust of the government today, yung pag-angkat po ng oil is a banning solution for us? Number one, they did not have a plan. Okay, there's an oil deregulation law. They deregularize, right? And then wala silang backup plan in case there's a fuel crisis, right? So walang foresight ba? Sinasabi nga ni Ramon ang kung gusto ng gobyerno bilhin sa amin ng petrol, okay lang man, di ba? Nako, sir, pag binili na naman ng gobyerno yung petrol, sus ko na pangungurakot na naman yan. Pero ang tanong dyan, naghintay pa sila na ganito kalala yung crisis bago sila mag-isip ng mga kung ano-anong ganyan. Alam naman nila, BBM should have known na while he was antagonizing China, he's not gonna get anything from China if there is a problem, hindi ba? Buti na lang itong China, hindi naman cruel. China did not invade us. Even during World War II, China did not invade us. Now, I don't know if China will sell us crude oil. Ang sinasabi ko, lahat ng mga ito, ng mga ginagawa ni BBM, catching up lang ito. Catching up, so the problem is not solved. Okay, nagbili ka ng crude oil sa Siberia. How long will that take to refine? And at how much? And what will you do with this transport sector na hindi na nila kaya? They used to earn 1,000 a day. Now they bring home 200 a day. Tapos ang bigas mo 67. Oh. Anong gagawin? Hindi niya alam mo anong gawin niya. Hindi na daw siya natutulog eh. Hindi na kayo lahat natutulog, di mag-resign kayo para maayos ang tulog niyo. Thank you very much. We have a question from Senator. Senator, may hapon. Amenable ka ba or okay lang ba sa'yo kung may reconciliation between Marcos and Duterte, especially VP Sara? Ewan ko, kung gusto nila yan, wala naman akong problema dyan. Basta ako, wala akong reconciliation kay Marcos. I cannot speak for President Sara Duterte.
I've always been anti-Marcos, me and my family. One of the first things Marcos did was confiscate our electric plant. I'm not just saying because we lost assets and all that. Even sugar, lahat. Nung martial law, marami akong friends na ginahasa. Marami akong kilala na na-torture. 70s ako sa UP. So, hindi ako magre-reconcile. Bakit ako magre-reconcile sa kanya? Sabihin niya, Tony Guanzon, gawin kitang senador, wag mo na akong murahin. Wag na lang akong mag-senador, sir. Murahin pa rin kita araw-araw. Follow-up. Pag-resign ba ni Presidente Marcos mo ay solve solusyon ng ating problema? I think so, because he cannot do it anymore. Kahit nga mga bata pag naglalaro sila, di ba? Na nag-contest sila ng mga laro-laro nila ba? Na game over ka na eh. Ako na, kay game over naman ka. Yeah, why not? So we can change the whole cabinet and put honest people there. So, mas matalino pa yan sila kaysa nakaupo dyan? Oo, mas matalino pa kami kaysa nakaupo sa inyo dyan. O, sino dyan ang magsabi na mas matalino pa siya sa akin, be? Why not change the cabinet? Why not let the Vice President take over? That is what the Constitution says. Why should we wait until, by golly, grabe na niyang collapse sa ekonomiya sa Pilipinas. Yeah? Ito singing presidente niya, pa-picture-picture pa dito sa bridge, nga dili man iya, ha? Rona Basaro, ma'am, of IFM. Ma'am, do you think that the President should first form the economic crisis team upon hearing the war in the Middle East? Oh, wala na. To alleviate the suffering of the Philippines. Kahit anong team ang gawin nila, wala nga sila eh. Wala nga number one na problema, ani. Wala'y kwarta ang Pilipinas. Pagpalit aning supply early on pa kay ang private sector man ang may-ari ng fuel natin. Hindi man ito gobyerno, wala man silang safety net in case of fuel crisis. Ngayon pa lang nagsasuggest doon sa mga senador. Di itong si BBM kasi, masyado siyang believe kay Trump eh. Oh, tanawa. Iaway niya China, masyado siyang believe kay Trump. Oh, tanawa. Mga pro-American nga mga oil tankers, hindi makadaan sa Strait of Hormuz. Tapos, ang transaction ngayon is in yuan, not in dollars. So, there will be the dollar will drop. The peso is also the worst. 60 pesos and 55 centavos. This is the worst that I have ever experienced in all my life. And the OFWs, our poor mga kababayan nga, at risk. Mga uli lang sila dire. Tanawa din nyo. Gipauli sila ni Bongbong, libre ko nung sakay. Pag abot dito sa airport, tanawa ninyo, nabay naglamano niya, wa man. Kay balo man mga OFW nga, ikaw mangyoy kuan. Ikaw mangyoy salaan eh. Paano mo naman malalaman ng presidente kung may mag-energy crisis pala? Hindi yun. Dapat alam niya kung anong gawin niya kung may crisis. Hindi ba 14 billion ang kanyang intelligence fund? Last year pa yung away-away ng Iran at Israel eh. Kasi mag-eleksyon na naman si Netanyahu eh. O, di ginyera niya yung Iran. Yun ba history ng Iran? Di ba yan dati Persia? That was the Persian Empire. Lagi na lang yan ina-attack ng mga kalaban nila. Nandyan pa rin sila. They even had their own religion, Zoroastrianism. Attack sila ng mga Muslims. Islam na po sila. I'm just saying, sino ba ang kontrabida dito? Na ito nangyari sa atin? Kasi, ayaw naman itigil ni Trump. Oh, alam nyo naman, that the American people do not want to finance a prolonged war. That is when Trump will stop, when Congress will say, stop this war. He will no longer finance this war. The people, like Vietnam War, oppose America's participation in this war. And look at us, my friends. My father received the U.S. Congressional Gold Medal for fighting the Japanese as an intelligence officer during the war. Ang sakit ng loob ko na magdidigmaan naman uli. There are 1,000 soldiers now from Japan who have landed in the Philippines for a Balikatan exercise. We have 17 EDCA sites in the Philippines. Do you think that is not enough for Iran to say, that is a risk for us? You have 17 EDCA sites. And now you have Japanese troops on the Philippine soil. China has already sent
its navy near Taiwan, which is very near us. Tama talaga, may nag-predict noon that the third world war will be, the next big war will be about oil. Will be about oil. And God forbid, madamay na naman tayo dyan. This energy crisis, as a result of this war, is the nail on the coffin of Bongbong Marcos. He should resign. Follow up, ma'am. Do you think that knowing that PBBM is a American affiliated to America, do you think that China will still allow us to get some oil in the country? China was, for me, has a good neighbor policy. I saw the speech of the ambassador. In fact, I met him briefly, of course, during the Spring Festival, Chinese New Year. I don't think China is like that. I think if it has oil to spare, it will sell to us. Tapos kung may hiya naman yung may hiya pa itong si BBM, dapat magpasalamat siya ng todo at magluluhod dyan. Nakakaya itong si Tariela. Si Tariela, appoint ko yan, ambassador to China. Siya magbili doon ng oil. Pero mo si Tariela making fun of the premier of China, superpower in Asia. Tapos tuwang-tuwa pa siya. Parang ipopromote pa siya eh. Diferensya mga ulo ng mga taong ito. Tapos ngayon, ano gagawin nyo? Si Bongbong, pupunta na, nagiging friends na siya. Maki-friends na siya sa China lagi, kaya mo palit na siya fuel. Asa naman ka, Tariela? Hinalan, ikaw may maana ba? Ikaw mag-pull sa cargo ship ba? Bibili tayo doon, tapos si Tariela ang mag-pull ng cargo ship from China to the Philippines. These people of BBM are all incompetent. They should all resign. Yes, may hapon, attorney. Just let them. You're stressing me out. Yes, may hapon, attorney. Ayamaya Padilla of Edge Davao. Attorney, actually, nakakagpansel. Pero balik ko atong sa imuhang walang dapat na kulay-kulay. Oh. Balik ko dito. Pero Yeah. with you coming here, does it signify na win po kayo? Na ano ako? With you coming here, Hindi, Sara Duterte ako. Pero dilawan ako. Anti-Marcos ako. Pero Sara Duterte ako for president. Kung anong kulay isusuot niya sa kampanya, yun din ang isusuot ko sa kampanya. Pero dilawan ako. Bakit niyo ako kukulayan? Mas may karapatan pa ako dito kaysa sa marami dyan na nagsasabi na kakamping sila eh. Bakit? Makyat ba kayo sa stage? Ang kampanya kay Lene? Ako, makyat, no? Ilang stage? Pinakyat ba kayo doon? Hindi, no? Ako lang kaya yung party list nominee na pinakyat doon. Oh, what does that mean? Diba? Sa akin naman. Huwag na kayong magkulay-kulay. Isipin nyo na nagugutom. Gugutom na mga Pilipino, kulay-kulay pa kayo. Yung mga ganyan na mga tao, makikitid lang ang mga utak niyan. Na, si Guanzon, dilawan yan, bakit yan nandito? Kagaya ng kanina ba? May nagganon-ganon sa akin na bakit yan nandito, dilawan ka man. Pastilan eh. Naanapod ni. Ulaw ta sa Vice President, oy. There are really people like that eh. You know what? All I can say is, you can call me whatever the fuck you like. Sara Duterte ako sa 2028. nag-usap na po kayo ni VP. Hindi pa. Yung iba nga, tatakbo Vice President, siya Presidente, hindi rin niya alam eh. Ito masaya nga. Tapos this is non-traditional campaign. Social media. Well, as you know, I have an edge. I have TV shows. In Net25, a radio program in Radio Aguila, a TV show in SMNI. I have my own Facebook. I dance in my TikTok. Hawak ko ang kabit. Hawak ko ang kabit. I think the people, the DDS like me because number one, I'm Bisayan. Number two, I'm honest. Number three, totoong tao ako eh. Hindi ba ako mahal ko talaga. Alam mo kami. Pahilas ba? Totoo talaga akong tao. Yung mga kwan-kwan nila nga, matapobre yan kaya kung di ka naka-Rolex, siya ganani mo. Hindi. Ikaw ang pinag-uusapan natin, si Lamas. Ang sinabi ko, Lamas, hindi ka nga naka-Rolex dyan eh. Eh kung mag-Rolex ka, magdududa na talaga ako, tinakaw mo yan. Kasi ano ba naman ikaw?
Ano ba naman ang income mo? Laging wrong context eh. Si Rowena Guanzon, ito lang ang challenge ko sa kanila. Sige ko nilag libak, sige ko nilag troll. Do they really think it affects me? Kalamira akong TikTok. Bawal ang kabit. Bawak ko ang kabit. Doesn't affect me. You know why? I have no ambition. Lahat na ng ambisyon na gustuhin siguro ng ibang tao, nakuha ko na, nagawa ko na, nakamit ko na lahat ng ambisyon ko. All I wanted was for my parents to have a long lives and God gave that to us. They died at 95. Lahat ng gusto kong gawin sa buhay ko, nagawa ko na. I am the only Filipino lawyer that has a book listed in the U.S. Library of Congress, the Anti-Sexual Harassment Act, Notes and Cases, and in the National Library of Australia, Harvard Law Library, Stanford Law Library, Yale Law Library, University of Berkeley Law Library. I dare them to say they also have a law book in these universities. Sabi nila, sira talaga ulo ng Rowena Guanzon na yan. No? Ayan ha, sira pa ulo ko niyan. You imagine kung hindi sira ulo. Lahat ng gusto kong gawin sa buhay ko, nagawa ko. On my own merits, wala kawat, and I'm grateful to my parents. Sila, ambisyon lang nila eh. Senador sila, kay nanay. Para magsikat sila. Alam ko na mga kabahay, kanya-kanya ambisyon naman tayo. Pero ako, hindi ako magsisenador para sumikat ako. Kasi ngayon pa lang sikat na ako. You agree with me na ngayon pa lang sikat na ako? Oh. I'm not running for senator para sumikat ako. Tulungan ko lang si BP Sara. Kasi pinagkakaisahan nila eh. Nakita ko, ipulihan naman ni nila. Impeachment na naman. Attorney, good afternoon. I'm Ruth Malo News 4. Attorney, do you intend to be part of the slate, senatorial slate of VP Sara? If she invites me, it would be my honor. Nauna na kasi nagsabi si VP Sara na may 4 na politiko or senatorial candidate possible na lumapit sa kanya. Are you one of those? Well, whatever she says is true. What did she say? Because I don't know. I just heard you. I don't really know what she said. But whatever it is she said is true. Ma'am, good afternoon, si MJ Mondihar, ma'am. You mentioned earlier EDCA. There were many attempts in the previous administration na maglagay po ng EDCA site sa Davao. What is the edge of Davao City government, ma'am, or the Davao City people na wala pong EDCA site ngayon na may gera po sa Middle East? Bakit kayo mag-edge sa side dito? You will attract, you will be a target. And then your mga negosyo will be disrupted. Gustong-gusto ng mga armed forces of the Philippines may EDCA. Dagdag na naman sa budget nila. Alam nyo, matagal na tayong niloloko nitong BBM administration nito, pati military natin, hindi na natin maasahan. Pero masabihan tayo ni Browner, whose I think family is also from Negros, na ready na sila in case i-attack ng China ang Taiwan. Ready siya magpadala ng mga Pilipino doon. Ginoo ko. So may labot na to sa Taiwan, Bing. Padala man mo dito ang mga igsoon. Ikaw ra dito, General Browner. Samang ka. So may labot naman ilang gira. Diyos ko. O, bayaran tayo ng Taiwan. O, padala kami dyan ng soldiers. Ilang $1 billion. Mag-aid ka dito ang Japan. O, bigyan nyo kami. Aid. $100 billion in aid. O, bakit walang kapalit? O, tingnan mo kung ano, kapulpul ng BBM. Mag-accept siya ng EDCA. Mag-accept siya ng Japanese troops dito. Walang kapalit. Ang tariff reduction niya kay Trump. Ahay. Kadako-dako. Ginsang 1% lang git. Ang giminus ni Trump. Yan, yan to pag siya dito. Yung Indonesia, nitawag naman. Indonesia's oil. Malaysia's oil. That's the difference. Yan nga mga sinasabi nun. Pro-China si Digong. In the end, Digong is right. Attorney, you mentioned earlier na hindi alam ng gobyerno ang gagawin niya. How do you think will the Filipinos be if this goes on for months? We will all march to Malacanang and demand that he gives us food every day. Hindi na mabubuhay ang Pilipino. Ngayon pala nga, nag-strike na eh. LGU na naman ang kawawa. Kasi sabihin naman, LGU, magatid na naman kayo ng bigas at sardinas sa bawat bahay. Unsa naman eh. Wala naman silang pinapadala sa LGU. You still have jobs now. But how much is food? How much is electricity?
How much is gasoline? Ako ngayon, somebody asked me for a meeting, you come to near my place of where I am now. Otherwise, di ako magka-meeting sa inyo. Driver ko, sweldo lang. Wala nang trabaho. Gusto na nga pumasok eh. I can take care of myself. I can even drive. Yung ayaw na ayaw ko talaga dyan, sabihin pa nila tayo na, hoy, mag-inot-inot ka mo kung sa Ilonggo pa bala. Kasabot mag-inot-inot? Hoy, mag-inot mo. Magtipid kayo. Kaya ang Pilipino ra ba? Gahi kay ta. Tay, kita na po'y tagaan sa obligasyon na ni atang gobyerno. When I'm in Davao, I feel very relaxed. Because I know, hindi ako ma-pickpocket. Hindi ako ma-hold up. Yeah, the food is good, affordable. You go to Manila, ba, it's chaos. Ang parlor na favorite ko, nagamay na ko na nga parlor sa mga bayot. Magsira naman sila 4 o'clock. Kaya hadlock sila ma-hold up. Ganyan na ngayon sa Manila. Kaya ang sinasabi mo, pabain pa ito ng 6 months, patay na sa gutom. Attorney, na-mention po ni PBBM na nabalaka siya, grabing pangangamba kung di daw, kung lahi na daw ang administration, di pa padayon yung ligasiyan. Any comment? So may ligasiya. Unsa pa daw yung ligasiya? O siya ningon, unsa iyang ligasiya? Wala. Katong bridge dito sa Davao, iyatong ligasiya. So may ligasiya niya. The biggest looting of taxpayers' money happened under his administration. That's the legacy that he will leave us and we will never forget. Sa tatay niya, Marcialo, never forget. Dito. Never forget the maleta. Makabahon pa ba ang Pilipinas? I am not hopeful. Even Secretary Monsod said, I'm not optimistic under his administration that we can recover economically. They're talking about 2 years. This is Professor Monsod. Dr. Monsod, may professor in calculus economics. Calculus na, economics palag. Nagdugo na akong ilong, nagdugo pagit akong talinga. Nakapasar po dinoon ko. Nakita niya ako sa Malacanang eh. Neda secretary siya. Professor Monsod, I was your student. I'm mayor of Cadiz now. Really? Oh, well, you don't remember me because every time you were present, I was absent. She is not hopeful because the people around Bongbong are incompetent. So, damo hagit karon attorney ang next na muling ko niya president kung ngayon ani mas. Ako ang hagit karon, BBM resign na ka. Karon na. Karon na, game over na. Mag-transition na. If he has any honor left, if he has any love for his people left, he should resign now. Let's have a transition. Ganahan na si Atty. Guanzoy, kaya ganahan na siya magkabinete. Hoy, ganahan na taon ko maghampang-hampang sa akong mga iro. Di na ko ninyo tagayag trabaho diha. Kay whatever work I will do in the next 2 years, I will fail. We will all fail. Why? Because we have a deficit. Pero we will succeed. Kung take over ngayon si Sara Duterte, nga wala korupsyon. Ano ng mga gobyerno? Hindi na bala ka mo mag-aircon. Mag-aircon pa man mo, abrihin na ng tanan na. Tapos wala na travel kamo tanan. Why travel? Why aircon? Ambulansya lang ang dagan-lagan. By extraordinary expense, wala yung meeting funds. So una si Digong, kao na magsuman dito. Karon dilitson man sila. Sabi ko nga tayo, sasabihin niya mag-inot-inot, edi mag-inot-inot siya. Wala na tayong magawa nito. We have a crisis. We have a crisis. I suggest BBM resigns and prepare a transition government. Attorney, who do you think can beat Vice President Sara Duterte in 2028? Meron kaya? I already said she's the woman to beat. Kahit sino kandidato nila dyan. Kaya ang problema lang, baka dayain. Tsaka wag lang kayong kampante kasi alam niyo naman ang eleksyon. Marami silang pera. Magni-negative vote buying yan dito sa Davao. Bigyan ng pera mga tao para wag nang pumoto. Kailangan ng Davao mag-turn out ang tao 90%. Minimum. Boto talaga. Mindanao. Mahirap eh. Do not underestimate these politicians. They all want to stay in power with the BBM kasi doon ang racket nila. Doon ang racket nila eh.
Wala na. Zero tolerance for corruption. Yun lang ang gusto ko. Sabi na, ambot. Are we hoping, attorney, nga si current commissioner para sa Comelec, mahimo siyang limpyo during the... Kinsa si George Garcia? Palingkod maganin niya si Yeda Romualdez as nominee nga disqualified na, 4th term na. Kung sa'y malimpyo. Limpyo yung naong. Nahiya naman siya. Hinintay talaga nila akong mag-retire eh. Diba? Kasi di-disqualify ko talaga si Bongbong. Because he was convicted 2 times for tax evasion, di ba? Puro kayo, bayaran daw natin ang tax. Bayaran muna ni Bongbong yung 203 billion estate tax sa Marcos estate. Bayaran niya muna yung income tax na he was convicted for. Tapos tayo, pag hindi daw tayo nagbayad ng tax, ikukulong daw tayo. Kung 5 million pala kami, hindi magbayad ng tax, ikulong nyo kami. Saan nyo kami ikukulong? Pasakyon mo kami barko, dito mo ikulong sa barko. I will recruit. Example lang ha, example lang. Anong klaseng statement yan from the government? Ikulong nyo kami lahat pag hindi kami nagbayad. Kung mag-civil disobedience sa mga tao, this is real. This also happened during the Ferdinand Marcos term. Nag-civil disobedience sa mga, imagine the inflation rate during martial law was around 70. Ngayon, ang 100 pesos mo, it's only worth 73 pesos. 73 pesos. It's not 100. That's why, dapat ang tatakbo ngayon with Sara Duterte are people who are honest. Who will not want power for themselves. Saka, naniniwala naman ako kay VP Sara na pag sinabi niyang zero tolerance for corruption, gagawin niya talaga. And I met her today face-to-face the first time. Because the first time I met her, she was a witness in my court. She was registering hugpong. So she appeared in my court as chair of hugpong. Which is the only time I met her. Kanina yung face-to-face. So, Attorney, ano po yung panawagan natin sa mga tao if ever na yun pa rin pong commissioner ng COMELEC and 2028 election will... Sa akin, ang panawagan ko kay Chair Garcia, sa eleksyon, mag-leave na lang siya. Mag-leave na siya kasi very low ang credibility niya. And the COMELEC will suffer. Disente naman siyang tao. Mag-leave na lang siya. I mean to say, you are not trusting anymore the credibility of the COMELEC for 2028, Senator. What do you think? I'm saying that the credibility of COMELEC now is low. And you cannot have a COMELEC like that in a presidential election. It is the duty of Chair Garcia to make sure that the people perceive the COMELEC as fair, honest, and efficient. So, my call for him, to him, is for him to, I respectfully ask COMELEC Chair Garcia to take a leave of absence Not to resign. before the campaign season starts. Not to resign, Senator. Not to resign. He doesn't have to resign. He can just take a leave. You know, if we ask him to resign, syempre he will not resign. But maybe if we ask him to take a leave, he might take a leave, di ba? Kasi, saka, in a highly contentious election, to be the chair of COMELEC is very dangerous. Very risky. Kung hindi manalo ang BBM gang. Attorney, na-mention mo kaganina no na when VP Sara will call your attention na pwede ka mapil sa iyang slate, what if delete? Will you still support her? Of course. I already said that. Hindi na nga ako kailangang tumakbong senador eh. Kaya lang i-endorse na ko sa Cebu Alliance. Leyte Alliance also inviting me. You know, because there's no Visayan candidate for senator. They have claimed me as a Cebuano candidate. So much so that now I'm going to rent a condo in Cebu. So I will save money on hotels. I'll just rent a condo there so me and my staff can just stay in the condo. It's cheaper than staying in a hotel. And who's going to say that I'm not Cebuano if I speak Cebuano? Napamalikas pagkari kong Cebuano. Oh, who is going to say I am not a Cebuano candidate ko? Ang mga taga Cebu may maingon nga, sino may nagbanson may amuhang kandidato ko Cebuano? Oh. 67 years walay senador ang Negros Occidental kag Oriental since Senator Locsin. Since the Osmeñas, 10, 12 years walay senador from Cebu.
Yun sila, di man na siya Cebuano ba? Abot ni mo sa imong lubot. Attorney, na mahimong changes sa ibang partido. Sa akong partido, amo kay partido. Will you be joining? I'm very independent, day. Samukan ko aning mga partido nga diktahan na pug ko. Di ganyan kasi ganito ang partido line natin. Samuk-samuk ka mas sikat pamangko nimo nga. I don't know if I can win as an independent candidate. I don't know. I don't know if the Baweños will support me. If I run for independent and the Batsara is my president, I don't know if they'll vote for me. Ikaw, you'll vote for me pa? Kana, taga-Davao man na. She still vote lagi. Are you not also joining PDP, Attorney? No, I cannot join any party for now. Remember, I was Comelec commissioner. I have some things, Sinasabi ko na, wag na lang ako mag-party-party. Kasi mabuti na yung lahat ng tao kahit anong partido nila. Kung ganahan sila na ako, boto sila. Di sila ganahan na ako, ayaw. Ayaw ko niya kay nanay. Wow, man, ingon ni mong boto ka na ako, good. Kinsa may nagpilit ni mo. Diba? What ay pilit tayo ani? Pero Sara, ta? Siyang inanay, di ko anang Ruben ng Guanson, okay raday. Basta Sara lang kaday. Yan ang kampanya ko. Kasi wala naman tayong kasiguruhan eh. Dito malakas tayo. Sara tayo. Pagdating doon sa Calabarzon, mababa si VP Sara Duterte doon. Negros Occidental, mababa. Region 6, mababa. Yun nga ang burden ko eh. Kasi ang mga region ko doon siya mababa. Why? Anti-Marcos ang Region 6 eh. Pero predominantly liberal party. Dilaw. Just in case Leni Robredo will run for president. I already committed to support Sara Duterte. It's too late now. But how do you describe VP Sara, Attorney? I saw her today. I told you, I said in my speech. Did you listen to my speech? Pero, I see a woman as a calmness, but a strength of character. Has the will to lead us into reform. Because she's the eldest, so she's used to a leadership position from the start. And she speaks softly, huh? I think she spoke softly today that I had to restrain myself. Si Sara Duterte lang pala maka-restrain sa akin. Because, again, she said it with authority and firmness, but gentleness. You follow me on Net25, PGMN, my Facebook. If you like to see me dance, you go to TikTok, Barda Queen. And, every day, I'm in my Facebook, pero every day meron na akong punto bonito sa Cebu. Nga 2 minutes lang. Ipukaw ko niya ganina. Siya, ang mga Cebuano, ma'am, ganahan kayo ni mong makadungog silang gasilibano ka. Ko, sige. Pukaw pa ko ugba, kay buyawon ta na kay Lunggo. Ayan sila, marado kong si Digong. Sige naman kong pamalikas. Kaunsang man di ay. I was born between 3 boys. I was raised by my father. Oh, frequently, pag mag-ano-gani ng mga makawatan, mga yudiputa. Te? Lintian ka mo sa mga... I come from a family that's very principled, very honest, nga bringing, saka excellence. Very bright. So bright that God gave us Greg, who has autism. And so now, no matter how maingay kami, pag pumasok si Greg, we are all quiet. Because Greg is our true north. Nasabi ko sa inyo, may Diyos ang kalibutan. Yun yung tanang ginahimo ni Marcos sa aton. May hangganan din ito. Malapit na. Kung si Digong pa, they will have their comeuppance. Attorney, naging critic ka ba ni Digong? No, in fact, I did not disqualify him. How can I criticize him? We were mayors together. Besides, I was commissioner when he ran. And as I said there, if you were covering it, I did not disqualify him. I disqualified Grace Poe. Why will I criticize Digong? I like his style. I think we have similar style. I'm just prettier. I think that's why he liked me. Because, I was 27 years old, I was carrying a gun. Attorney, sino mga panginaot ka ron sa sitwasyon ni former President Duterte?
I think he's very lonely. You know, I explained this to Lorraine Badoy na that is when I turned. During in impeachment nila against Sara, hindi pa ako masyadong emotional noon. Noong nakita ko si Kitty, when they captured Digong, and Kitty was so helpless, bata, and Digong just wanted her to go para hindi na siya ma-humiliate doon. That's when I turned. And I saw Kitty. I turned. I said, oh, my deep po. And then, my sister also. Dilaw na dilaw kami, ha? God, anti-Marcos kami. Procuri. Sabi niya talaga, my brothers and sisters, we turned. Kasi we are very close, as a family. Nung nakita ko yun, that's Kitty who made me turn. In fact, we're going to see each other for brunch, hopefully, while I'm here. Grabe nang himo nila kay Digong. Pwede lang man nila dire ipriso si Digong ba? Nga dito ginila ipapriso. Cruel gini Bongbong Marcos. Cruel. Ewan ko. Sino mauna sa amin mamatay? Kasi siya, pumapayat siya. Ako, tumataba eh. We were born in the same year. But I don't take drugs. So I look healthy. I don't take drugs. I don't gamble. I don't drink excessively. Diba? Dati, pag pinapainom ako, para hindi ako magmaoy, yan, classmate ko yan, yung attorney nandyan, no? Siya umiinom ng baso ko. Mamaya tingnan ko yun, ubus ng baso ko, sasabihin niya, Gwanson, uwi na tayo. Nakainom ka na ng marami, pero siya pala ng lasing. Kasi inumin niya yan ng inumin para hindi ako malasing. Eh kung malasing ako, basi magmaoy ba? Balo ka manong maoy? So, I don't drink excessively. So, if you see my track record, all the work I did, I finished with excellence. I entered Cadiz. It was a third-class deficit city. I left it as a first-class surplus city. Number 1 in basic services for children. Number 1 in immunization, maternal child care, etc. I did better than Cebu in maternal and child care. So, when I went to Harvard, I was class marshal. Hindi lang ako Edward Mason Fellow. Binoto pa ako na class marshal. Sabi ko nga, pati ba naman dito, boboto pa tayo? Sabi ng mga Pilipino, kailangan Pilipino ang class marshal. Bakit man? Para una tayo doon paglabas sa Harvard. May plug ka dito. Oh, for the honor. For the honor. Sabi ko, sige, fight. May vote buying ba dito? Wala. Pakainin na lang natin itong mga kano. Wala. Tawag meeting. Ang mga Israeli, ang Chinese, ang Japanese, ang mga Japanese students, dato man, sige golf. Oh, we don't know how to cook. Okay, you treat them to dim sum. Mga kano ni, mga voters, you treat them. You explain why I should be class marshal. Daog lagi. Kaya mga kano, ganahan, mga kayong kaon. Mga Indonesian, luto Indonesian. Yung mga BIR na deputy commissioner, kusinero ko lang yun. Isang classmate ko ngayon, Father President sa Ateneo, Father Bobby Yap. Everything that I was tasked to do, I did finish excellently. I finished in the number 6 in my class. I was even number 3, but I joined my sorority, the Delta Lambda Sigma. Ni Saldico, kay President Bongbong Marcos, kay Speaker Martin Romualdez, 3 bilyon kada linggo, 12 billion a month, 12 bilyon. May investigasyon ba? Meron ba silang pinatawag sa Blue Ribbon Committee? Pinatawag pa ng Kongreso? Wala. Bakit ganito ang klase ng sitwasyon ng ating bansa? Bakit ganito ang nangyayari sa Kongreso? Ayaw mag-imbestiga, pero pag si Inday Sara na napakaliit, grabe ang tutok nila. Yung bilyon-bilyon na bigayan, ayaw nilang tingnan. Pagdating sa Blue Ribbon, sa Senado, ayaw ipatawag ang mga sundalo. Ayaw nilang alamin ang bilyon-bilyon na delivery. Sa inyo po lahat, magandang gabi po. Tayo po ay nagsama-sama at nagtipon-tipon ngayong gabi upang kilalanin ang isang magaling na Pilipino, magaling na pinuno at presidente ng ating bansa. Noong kami po inimbitahan, kasama yan si Ma'am Penny, si Attorney Garcia, Secretary Esperon, ang sabi nila, pwede ka bang pumunta ng Davao? Ang sabi ko, hindi ako makakasama dahil nais namin magkaroon ng sariling pagpupulong sa Maynila
upang ipakita na hindi lang Davao ang nagmamahal kay Pangulong Duterte. Ang Maynila, Metro Manila, Quezon City ay nagmamahal sa Pangulong Rodrigo Duterte. At katulad ng sinabi ni Secretary Esperon, tayong lahat saksi sa tapang at galing ng pamamalakad at pamumuno ni Pangulong Duterte. Noong panahon niya, yung mga delikadong lugar tumahimik dahil sa liderato ni Dugong Duterte. Dati pag umuwi ka, nag-aalangan ka dahil baka may mangyaring krimen na wala noong panahon ni Pangulong Duterte. Ang mga takot noong panahon yun, tayo ba, taong bayan, takot ba tayo ng panahon yun? Sino ang mga takot? Mga adik at pusher. Sino ang mga takot? Ang mga kriminal. Ngayon, bumalik na naman. Di po ba? Pag ako nakikipag-usap sa mga waiter, security guard, namamasada, anong sinasabi nila? Dati ho, tahimik na sa amin. Noong panahon ni Duterte, na wala pong inuman sa kalye, hindi po kami nangangamba, umuwi ng madaling araw. Pero ngayon, sir, sabi nila, bumalik na naman. Bumalik na naman ang sitwasyon na ayaw nila. Meron nga po lumapit sa akin, babae, nagtitinda-tindera, niyakap pa ako. Ang sabi, sir, ituloy mo lang yung ginagawa mo, suportado ka namin. Ang sabi ko sa kanya, ikaw ba sa lugar mo, bumalik ang mga adik? Ang sabi niya, opo, ang dami na namang zombie sa lugar namin. Alam niyo ho, nagulat ako ang kwento niya. Noong panahon ni Duterte, pinakulong ko yung tatay ko. Sabi ko, pinakulong mo? Bakit hindi ka takot? Bakit ikaw ay suportado mo ang Pangulo? Ang sagot po niya, kesa po siya mamatay, isinuko ko siya. At nung pong nakakulong siya, huminto ang droga sa aming lugar, pati siya humunto sa pagiging adik. Sabi ko, nakalawas na ba ang tatay mo? Opo. Ano na? Kamusta na siya? Ngayon no, lumala na naman. Bumalik sa droga at ang dami na naman sa lugar namin, puro adik. Ito, magugulat kayo. Sa aming pong kumpanya, nung panahon ni Duterte, nag-testing sa droga. Wala. Nagpositibo. Meron isa, dalawa nagpositibo, natanggal sa pwesto. Dahil yun ang usapan. Yun ang kontrata nila na hindi pwedeng gumagamit ng droga. Ngayon kailan lamang nagkaroon ng testing. Nagulat ako, 20 ang positibo. Sa aming kumpanya. Pero dito kayo magugulat. Pagdating ng krame, confirmation, binabaan ang level ng shabu sa dugo. Kaya lahat pumasa na naman. Iba ang ginawa ng krame doon sa level ng shabu sa iyong dugo na kahit ka positibo sa shabu ay pwede kang pumasa sa confirmation. Kaya mamahil yan ang sinasabi nila na kumonti ang adik ngayon dahil itinaas na nila ang level ng pagiging adik. Bakit din hindi nila itataas? Dahil ang Pangulo natin mismo ay kayo na po ang nagsabi niyan. Ngayon nagulat ako nung sinabi ng mga sundalo. Hindi ko po alam ang kwento. Ngayon ko lang na aninagan at ngayon lang din nalaman ng pamilya Duterte ang nangyari sa kanilang ama. Isipin po ninyo, 2017, umalis na tayo sa ICC. Lumabas tayo sa ICC. Sinimulan ang investigasyon kay Duterte 2023. Halos 5-6 na taon nang nawala na siya sa posisyon at wala na tayo sa ICC. Ano ang ginawa nila? Ang sabi ng mga sundalo, nagdadala po kami ng pera. Kami ang sumusundo, kami ang nagsisecure, at kami rin, ito ho ang pinakamasama, ang nagdadala ng witness. Doon kami sa lugar, sa bahay ni Saldico, sa Raffles, Makati, at pumupunta rin kami sa Midas Hotel. Dinadala ang mga witness laban kay Pangulong Duterte. Ang ibig sabihin, umpisa pa lang,
ginawa na ng kwento, ginawa na ng investigasyon para talagang makulong at madampot ang Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi independent, hindi patas nagagawa ka ng investigasyon kung hindi nagdala ka mismo na magtuturo kay Pangulong Duterte. Di ba ho, ang kwento nila, $2 million, nag-deliver po kami. Nagdi-deliver kami ng pera kay Senator Trillanes. Siya ang nagdadala ng witness sa Maitas at doon sa Rapols. Kailan ka naman nakakita na yung tao walang krimen, kukuha ka ng mga testigo, idudugtong-dugtong mo ang storya. Para ano? Para matanggal at madampot ang Pangulong Duterte. Alisin siya sa Pilipinas, dalhin sa malayo, at doon litisin ang kanyang pagkakasala o ang kanyang krimen na kanilang sinasabi. Pero mga kasama, katulad ng sinabi ni Atty. Garcia, ang ICC ang pinakahuli na korte na pupuntahan ng bawat bansa. Pag gumagala ang korte, merong gobyerno, hindi mo kailangan ilabas kung sino man, maging Pilipino o anuman ang kanyang nasyonalidad. Dito pa sa atin, gumagala ba ang korte? May hukom pa tayo? May Korte Suprema ba? Alam niyo mga kasama, si Pangulong Erap nagkaroon ng kaso. Dito nilitis sa Pilipinas. Ikinulong dyan po sa veterans. Nang panahon ng Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, nagkaroon din siya ng kaso. Alam niyo, yung kay Erap, 4 billion pesos. Yung Pangulong GMA, 50 million pesos. Ikinulong sa veterans. Dito nilitis. Si Erap na convict, pinardon ni Gloria Macapagal Arroyo. Si GMA, absuelto at lumabas sa kulungan sa veterans. Bakit hindi nila makasuhan si Duterte sa Pilipinas? Bakit kailangan nilang ilabas ang Pangulong Duterte? Kung may kaso at may ebidensya sila, bakit nila kailangan ilabas ang Pangulo at hindi dito litisin sa korte, sa batas ng Pilipino, korte ng Pilipinas, sa lupa ng ating Republika ng Pilipinas? Alam nyo, wag naman sana mangyari ang Pangulo ay mawala. 81 taong gulang na siya. Wag naman sana na talagang manghina na ang Pangulong Duterte. Marami yun siyang kaibigan. Nakasama ko rin po siya sa Kongreso. Manong June Esperon kasama siya. Ang sinasabi, baka ang ikasama ng kalusugan ng Pangulong Duterte ay wala siyang makausap. Dahil ang taong yan, parating gusto daw maraming kasama, maraming kakwentuhan, maraming kalokohan, kabiruan. Ngayon o, mag-isa. Kumakain mag-isa, walang alalay, at mahina na ang Pangulong Duterte. At akin pong naalala sa ating kasaysayan, si Aguinaldo, isang napakagaling na bayani, kinikilala ng ating bansa. Pero dahil sa kasaysayan natin, na ipinapatay niya si Bonifacio, hanggang ngayon hindi siya mapatawad ng kasaysayan. Eh itong nakaupong Pangulo natin, hindi naman natin kinikilalang bayani. Pinakulong ang isang napakagaling na lider at mamamatay sa dayuang bansa. Makikilala siya hindi lamang sa isang presidente na walang ginawa, nagnakaw, kundi presidenteng traitor sa kanyang sariling bansa. Traitor sa Pilipino. Si Sara Duterte ho, dumadaan naman sa impeachment. Pinagtutulungan ang pamilya nila. Inilayo ang Pangulong Duterte para wala siya dito ang kanyang anak na siguradong mananalo bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Gusto nilang tanggalin sa posisyon at huwag na makatakbo. Itong ginagawa po nila, huwag kayong magpaloko, mga kababayan. Huwag tayong magpaloko sa bayan ng Pilipinas. Ang ginagawa lamang nila ay tanggalin si Sara Duterte. Nang sa ganon, hindi siya makatakbong Pangulo sa 2028 dahil alam nila walang makatalo kay Pangulong Sara Duterte. Yung pong pinag-uusapan kay Sara Duterte, ang sabi nila, COA, Commission on Audit,
unliquidated funds. Kami ni Secretary Esperon, nagkabinete. Dumadaan po kami sa ganyan. Kung minsan, may ginastos ang departamento mo, kailangan mong ayusin ang liquidation. Totoo po yan. Pero may sinabi bang korupsyon? Wala. May sinabi bang ninakaw? Wala. Pero, eto ho, ipapantay ko yung usapin na ginagawa nila. Ang unliquidated kay BP Sara Duterte ay 75 billion pesos. 75 na lang ang kailangan niyang ayusin. Yung dokumento para ayos na sa COA. Aprobado na ang COA. Magugulat kayo. Department of Agriculture, unliquidated. Disallowed. Disallowed na po ha. Hindi pa unliquidated. Disallowed. 8 billion pesos. May investigasyon ba? Wala. Magkano sa DSWD? Yung mga nagbibigay ng AIX, tupad, unliquidated, disallowed, 10.5 billion pesos. May investigasyon ba? May ginagawa pa Kongreso? Sa DPWH, magkano ang unliquidated? 17 billion pesos. May ginawa ba Kongreso? May ginawa pa Senado? May impeachment pa? Wala. Kaya kitang-kita mo, ang liit ng ahensya ng Vice Pangulo, etong mga ahensyang malalaki, ayaw imbestigahan. Hindi pa yon. Si Chairman Luistro, anong tawag mo sa kanya? Hindi ho si Auntie Claire. Si Chinky, Chairman Luistro ng Justice Committee. Anong sabi ng mga sundalo? Tumatanggap ng pera. Nakita nila, tumanggap ang chairman ng Justice Committee na ngayon ay naglilitis kay Sara Duterte. Inimbestigahan pa nila? Hindi siya dapat nakaupo dyan. Dapat umalis siya dyan bilang chairman ng Justice Committee. Dahil bakit? Ang sabi ng saligang batas, pantay-pantay at dapat patas ang pagtingin ng mga korte. Ang sabi ng rules of court, yung pong mismong binabantayan nilang altuntunin, pantay-pantay, walang bahid ng pamumulitika. Ngayon no, anong sabi ng 18 Marines? Ang delivery, 3 beses isang linggo, magmula 2022 hanggang 2025. Magkano per delivery? 500 billion pesos hanggang 4 billion pesos. Sa isang buwan, sa isang linggo lang, ilagay na lang natin na 1 bilyon. Ang delivery ni Saldico kay President Bongbong Marcos, kay Speaker Martin Romualdez, 3 bilyon kada linggo. 12 billion a month. 12 bilyon. May investigasyon ba? Meron ba silang pinatawag sa Blue Ribbon Committee? Pinatawag ba ng Kongreso? Wala. Bakit ganito ang klase ng sitwasyon ng ating bansa? Bakit ganito ang nangyayari sa Kongreso? Ayaw mag-imbestiga, pero pag si Inday Sara na napakaliit, grabe ang tutok nila. Yung bilyon-bilyon na bigayan, ayaw nilang tingnan. Pagdating sa Blue Ribbon, sa Senado, ayaw ipatawag ang mga sundalo. Ayaw nilang alamin ang bilyon-bilyon na delivery. Ang pera pong yan ay buwis ninyo. Ang perang yan ay pera ninyo. Ang nakakalungkot, kung pikit mata man lang nating tingnan, huwag na tayong kumibo. Pero nakikita natin, ngayon, ang mga pasyente ayaw tanggapin sa ospital. Bakit? Walang pera ang PhilHealth. Ang Thailand, Korea, Singapore, Malaysia, Japan, Indonesia, halos 10% na lang kahit anong sakit mo. 10 hanggang 30% ang iyong babayaran sa sarili mong pera. Sa Pilipinas, 70 hanggang 90% pag may sakit ka. Kaya pagka nagkasakit ka sa Pilipinas, dalawa lang ang pwedeng mangyari. Maging maulila ka, maubos ang kayamanan mo, o mamatay ka na lang. Yan po ang pondo natin. Yung pondo sa Metro Manila Subway, ngayon meron tayong problema sa langis. Dapat sana may subway na tayo. Anong ginawa? Kinuha yung pondo sa subway, tapos dapat ng 2028, inilipat sa flood control. Ngayon, ang proyekto ng 2028 matatapos 2032 na.
Mga kasama, kaya tayo ngayon, hindi lamang tumatayo upang kilalanin ang karawan ni Tatay Digong, pero tayo rin po ay naninindigan bilang Pilipino na labanan ang korupsyon dito sa bansang Pilipinas. Kayo po bang lahat ay handang lumaban? Kayo po bang lahat ay handang sumugod? Andyan po ang Kongreso. Pagka nasunog yan, baka ako pagbintangan ninyo. Pero mga kasama, isipin po ninyo, meron po tayong pondo, 100 bilyon. Local Government Support Fund. Tingnan ninyo ang budget. I-google po ninyo, 100 bilyon. Alam niyo ho kung bakit nila hindi ginagamit? Para sa langis? Para sa pagtaas ng presyo ng produkto? Dahil ang sabi nila, yung pondong yan, gamitin natin para hindi mag-rally ang mga tao. Yang pontong yan, gamitin natin para walang lumabas at lumaban sa gobyerno. Ang mga driver, umiiyak na, wala ng pera, wala ng panggas. Ang mga tao, ang sambayanan, hirap na sa pagtaas ng presyo. Pero hanggang ngayon, pamumulitika pa rin ang kanilang inaatupag. Yan po ang ating labanan. Sa inyo po lahat, hindi ito ang huli nating pagkikita. Hindi ito ang huling nating pagsasama. Hanggat hindi nagre-resign si Bongbong Marcos, tuloy-tuloy ang laban. Hanggat hindi bumababa ang korap na gobyerno, tuloy-tuloy tayo lumaban, mga Pilipino. Mabuhay si Digong Duterte! Mabuhay si Sara Duterte! Mabuhay ang bansang Pilipinas! Maraming salamat po! Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan,
kita